Yo. Ubus na yung 40 minutes eh. Bilis na. Saglit lang. Tayo lang natin iba. Sir, share ko yung screen ko. Hindi ako makapag duplicate ng screen. Duplicate na screen. Opo. O hold. Duplicate Ito. gawa ng window. Yung Ito yung, shift, for yeah? example, click mo to, di ba? Magbabago na yung cursor mo, di ba? Pag tinapat mo dito sa kanto. Pag naging Mm. plus na yan, hold mo yung shift, then click and drag ka lang. Yung, okay. Tapos right click. Pwede rin ito sa join o, okay. Join our areas. Okay. Okay, so, nasa na iba? Okay, so balik tayo dito, no? So, dito sa mismong principal BSDF nyo, dito niyo rin makokontrol yung mismong kung gaano kakintab yung mismong ano nyo, yung material ninyo. Nandito yung specular niya. So, yung specular niya, kung gaano ka kumbaga, kung mismong paano siya mag-receive ng highlights, no? Then, kung gaano kakintab siya, ito naman yung roughness. Mm-hmm. So, the more rough, mas magaspang yung ano. Dali. So, isa to sa advantage, no, ng EV. Kasi kung, for example, gumagamit kayo ng yung ray tracing na render engine, pag oras na habang tumataas yung roughness, pabagal ng pabagal ang render mo. Ewan ko kung na-encounter nyo na dati yan, especially sa V-Ray. The more mas rough yung mismong surface ng ano mo, ng mismong material mo, mas matagal yung rendering mo. Mas kailangan mong taasan din yung sampling rate mo para mas maging pino yung mismong roughness niya. Kundi magmumukhang parang mabuhangin or noisy yung surface. So dito, dahil TBR shader na siya, ina-adjust mo lang yung roughness. Makikita mo na agad yung result. Tapos real time pa siya. Then, yung specular, ginagamit yan kung yung mismong material mo is, kunyari, plastic siya, no? Or yung salamin. Tinataas mo yung mismong specular niya. Pero, kung gusto mo naman na, for example, yung mismong surface mo ay pagmukha siyang parang bakal or chrome, i-disable mo tong specular. I-zero out mo yan. Then, itataas mo tong metallic naman. The more metallic yung ano siya, mas metallic yung surface mo. So magkaibang behavior yan ha. Iba yung metallic surface, iba yung specular. Pag sa mga bakal, yung mga chrome, yung gold plating, yung gamitin mo metallic. Si Phil, di na nakabalik. Ayun, kasasabi ko pa lang. Okay. So, dito, so ito yung mismong basic, no? Sunod, i-discuss natin yung mas deeper pa yung ano yan. Sunod natin is yung mismong iba't ibang render engine naman. Paano yung output mo nito? Sa ano ba yung render engine na gagamitin mo? So, meron tayong, pagpunta kayo dito sa render tab, meron tayong render engine na 3. So, itong ginagamit natin ngayon is yung EV. Then, meron tayo yung workbench. Yung workbench, ito yung solid mode. Ito siya, ito.
Yan yung workbench. So kung for example, pumunta lang ka na dito mo sa rendered view, kung ano yung pipiliin mo na render engine dito, so for example, pinili ko yung workbench, ito yung makikita mo. Yan ang lalabas. So pag oras na nag-render ka, kung ano yung nakalagay na render engine mo rito, yun ang output ng mismong image mo. So for example, ginawa ko tong cycles. So kung ano yung mismong output niyan, yun ang magiging output din ng image mo. Yung mismong kung isi-save mo siya as either JPEG or PNG or AVI. So ito siya. Ngayon, kung titignan natin, baga, ang dilim, di ba? Compared dun sa material preview dito sa look dev mode. Ito maliwanag eh. Bakit pagdating ngayon dito sa rendered view eh, madilim? Kasi wala tayong environment. Light. Walang environment. Walang environment na nagla-light dun sa mismong scene natin. So dito kasi sa look dev, meron siya ito. Ito mismong sphere na to. Ito yung mismong environment mo. Yan yung nagpapaliwanag dun sa scene mo. Gawin ko to. Tapos nawala yan nung nasa cycle yan, dalawang yan. So sa cycles, wala itong dalawang to. Kasi ito available lang to dito sa mismong look dev. Ngayon, kagandahan dito sa look dev na to, pwede kang pumili ng iba't ibang HDRI. Ito. Pag click mo dito, makikita mo yung iba't ibang available na HDRI para sa'yo. HDRI. So, habang nagpapalit ka dyan, nagbabago na kagad yung mood ng scene mo. At the same time, pwede mo rin i-rotate yan. So ngayon, knowing na meron HDRI ang nagpapaliwanag dito sa mismong scene mo, ibig sabihin, pag oras na maggagawa ka na ng rendered view mo, dapat meron ka ding HDRI dito sa mismong, dito dapat sa mismong environment ng mismong scene mo. So, paano ba yon? So, meron tayong dito sa properties tab, meron tayo itong parang dalawa, di ba? Meron tayong material mode, itong dito sa baba. Then, meron din tayo yung world properties naman, which is ito. Dito ngayon, ito yung dito ka maglalagay ng HDRI image mo. At ilalagay mo siya dito rin sa color mo. At the same time, dito sa shader editor, pwede mo rin palitan tong mode nito. So ngayon, nakalagay siya, kung titignan dito nakalagay siya is object. Pag click natin itong drop down na to, makikita mo rito, may nakalagay yung world. Yes. So ngayon, dito sa world na to, dito sa world editor na to, mapapansin mo, meron kagad color slot dito. At nandun din, may color slot din dun. Ngayon, punta tayo sa rendered view. Click natin to. Kung ano yung kulay na naka-display dito, ito yung kulay ng mismong background mo. At yan din yung nagpapaliwanag ng scene mo. So kung gusto mong baguhin ang kulay niyan, magbabago din yung kulay ng mismong environment mo. So knowing na yan yung mismong aspect ng na yun, yung behavior nito, ibig sabihin, similar din dun sa kung gusto natin mag-add ng material dito sa natin, dito sa object natin, tulad ng ginawa natin kanina dito sa material slot, nag-add tayo ng image texture. Ibig sabihin, dito sa world view, dito sa world tab, itong color na to, pwede rin tayo mag-add ng texture dito. Ang difference lang, ang kakailanganan natin is, imbis na image texture, ang kakailanganan natin is yung environment texture. So pag click na natin to,
Kita mo kaagad, pink. Ibig sabihin, by default, pag may nakita kayong pink sa Blender, ibig sabihin, nawawala or walang nakalagay, walang naka-assign dun sa mismong Oh. texture na yon or sa texture slot na yon. So, ibig sabihin, kung for example, kinopya nyo tong file na to, nilagay nyo sa ibang computer, nakalimutan yung isama yung mga textures, pag open yung nung mismong file do sa kabilang computer, puro pink ang makikita ninyo. Missing. So, yun ang Ganun din default, pala. yun ang default na yun ang pinaka-default na behavior talaga ng Blender. Any missing texture, ide-default niya sa pink. Yun ang pinaka parang warning indicator niya na nawawala yung texture na yun. Okay? So, dito, sa environment texture, ako meron na kasi kung collection ng HDRI. So, hanapin lang natin. Saan ko ba nilagay yun? Dahil dito sa Ang dami. dari Share mo nga yung mga collection mo sa'yo, joke. HDRI. So, punta tayo dito. So, ito yung mga sample ng ito yung mga collection ng collection ng HDRI. So, either mag-open kayo dito, then hanapin nyo yan. Another way is, copy ko to, open ko to, then paste ko siya dito, enter, ito na siya. So, JPEG lang yung HDRI mo. Sabat JPEG lang. pwedeng JPEG, pwedeng HDRI. Aha. Ang pinagkaiba lang, pag JPEG kasi, low-res, yung mismong color information ng mismong is nung image mo is kulang. Mas kompleto kasi pag HDR ang gagamitin mo. Pag yung HDR, saan ginawa yun, sir? Para maintindihan lang namin. HDR? Combination yung yun. HDR. Ang HDR image kasi, combination yun ng iba't ibang exposure na image. Uh-huh. So, ibig sabihin, meron siyang low exposure, meron siyang mid exposure, meron siyang high exposure. Kaya yung mismong image mo, karaniwan ng mga HDRI, ang tataas ng file size kasi ang dami niyang color information na nakalagay doon sa HDRI file na yon. At ang pa doon, karaniwan ng HDRI image is ang tataas ng resolution. Pag magda-download kayo ng HDRI image, dapat as much as possible, i-download nyo yung pinakamataas na available. Marami yan sa internet, sir. Yung mga ganun. Punta lang HDRI. kayo sa HDRI Haven. Oh, okay. Isang katerbang napakaraming HDRI image yung lahat yun free. Oh. HDRI Haven. Okay, so balik tayo dito. So for example, click ko to, double click ko yan. Ayun, so nakita nyo kaagad, nag-effect na kaagad yung sa scene natin. Nag-light na kaagad siya. Ngayon, ang disadvantage ng EV, ang HDRI image, hindi siya nagpo-produce ng shadow. Okay? So, inulitin ko, pag ang HDRI image, wala siyang shadow. Bakit ganun? Di siya nagano? Pag Yun ang render nun, wala shadow. kung ano yung nakikita nyo dyan, yan ang rendered output nyo. Yun ang isang limitation ng EV. Wala talaga siya. Kahit anong gawin nyo, hindi siya magpo-produce ng shadow. Ngayon, pag oras na pumunta kayo sa cycles, nag-produce na siya ng shadow. So, yun yung napakalaking difference. So, ikaw, sir, anong karamihang ginagamit mo na render dyan sa tatlo? Ako? Oh. More on EV ang ginagamit ko. Pero ang ginagawa ko, ang purpose lang kasi ng ang purpose ng HDRI para sa akin is para
i-light up niya yung mismong buong scene ko at the same time, sa kanya din manggagaling yung reflections ng mismong materials. So, doon sa ginawa mong rabbit, EV yun siya. no, EV lang yun. Pero may shadow siya eh. May mga shadow siya doon sa Ngayon, baba. ang ginawa ko doon, so ito, so dito, yung mismong SDRI, yun yung nakikita nyo sa background. Yun yung sa SDRI likod. image. Pero ito, model yan, yung hills na yan. Ngayon, yung mismo nagla-light dito sa screen, yung nagpo-produce ng shadow na to, separate na sunlight yan. So hindi siya nakadependent doon sa HDRI mo? Hindi siya doon. Ang purpose lang talaga ng SDRI image mo is para siya yung parang, kumbaga siya yung pinaka-ambient light mo eh. I see. Ambient light, yeah. Okay, Normal, at the same time, siya din sa kanya din kumukuha ng reflection information yung mismong lahat ng materials mo. So kung for example, so balik tayo dito, punta tayo sa iyo. So kung titignan mo yung mismong yung mismong box, palitan ko yung mismong wait ko lang yan. Lalo na sa transparent, di ba? Ayun. Ayun. So ito, kung titignan mo yung tanggalin ko muna to. Palitan ko ng kulay na dark yan. So ito, yung mismong reflection information na nakikita niya dito, nanggagaling yan dun sa mismong SDRI image mo. So kung magpapalit ako dito, palit ako ng panibagong scene, papalit din yan. So, lahat pag nagla-light ka ng mismong scene mo, i-consider mo rin kung ano yung mismong overall appearance ng mismong gusto mo maging itsura ng scene mo. So kung for example, gusto mong outdoor yung mismong maging itsura ng output ng image mo, pipili ka rin dapat ng outdoor na HDRI. Kung indoor, indoor din siya. Kung for example, tulad nito, ayaw mo may nakikita kang information na ganyan, kunyari, nagpa-product shot ka, o alangan naman makita mo yung unan doon sa product mo. So, pipili ka ng SDRI image na, for example, usually itong gamitin natin ito. So, itong gamitin natin. Yung SDR studio mo, sir, nakuha mo rin sa internet yan, sir? Sa internet lang din galing. Ayaw niya. So, yun siya, no? So, papansin mo, wala masyadong reflection na nakikita. Tapos, kung pagkatapos mo ngayon maglagay ng SDRI mo, so yan ay mismong gusto mong SDRI na sasalpak mo, mag-a-add ka pa rin ng separate na ilaw mo. Sa case nitong bunny, itong ginawa kong scene na to, ang in-add ko na ilaw dyan is yung sun na ilaw. Kasi outdoor ang ginamit ko. Tapos, i-rotate man lang to. So, gamit mo yung tools, pwede mo i-rotate yan. Pwede mo i-rotate kung saan ang direction na, para yun yung mismo magpo-produce kasi ng shadow eh. So, tignan mo lang, tansyahin mo lang kung saan nandun ba nanggagaling yung mismong light source dun sa image, dun sa mismong SDRI mo.
So, ibig sabihin, lalabas pa rin yung tapat mo shadow lang siya. pag naglagay ka ng ano, Ilaw ang mag-ano doon. Yung ilaw. lights ang Kaya maglalabas magdadala. ng shadow. I see, okay. Tapos, dito sa mismong ito, pag clinic mo yung mismong sun mo, dito sa properties panel, makikita mo to, may panibago kang slot. Yung mismong light, settings nito. So, Even though na nag-add ka ng dito, ng specific na type ng ilaw dito, hindi ibig sabihin na nakalock na yon. Pwede mo pa rin palitan yan. So, pwede kong gawing point light to, pwede kong gawing spotlight yon, or pwede ko pa rin gawin siyang area light. At magkakaiba behavior niyan. Kung titignan nyo, iba yung strength ng sun, iba yung strength ng area light. Ang area light, inaano niya is yung by wattage. So, kung for example, gusto kong 10 watts, o yun lang, kayang i-produce ng 10 watts. So, pag habang tinataasan ko yan, mas lumiliwanag. So, at the same time din, pag area light na kasi, meron siyang specific na size na. Kung titignan natin, ayun no, may specific size na yung mismong area light. Compared dun sa sun. Kung titignan mo yung sun, wala. Ang napaka-sharp ng mismong ng mismong output niya. Kasi considered as parallel light siya. So, baga, napakalayo na light source yan, kunyari, kung i-compare mo siya sa in real life. Compared sa, kung for example, meron kang area light, yung area light mo, kung parang katumbas yan, para ka naka-fluorescent lamp. At the same time, nakakontrol mo yung size niya, pwede mo rin baguhin kung anong shape niya. So, pwede kang mag-add ng rectangular light at nababago mo yung mismong size ng mismong area light mo. At dun sa mismong size ng mismong area light mo, dun din magde-dependent kung anong behavior ng shadow mo. Okay? So, kung the more na mas manipis yung mas maliit yung light source mo, mas magiging sharp din yung mismong shadow mo. Okay? So, ganun na. So, bali ang procedure is add ka muna ng material. Pag meron ka ng material dito, so add ka ng material dyan. Open mo yung mismong material mo. Hanap tayo ng material lang dito. Then, pagkatapos nun is pumunta kayo sa world mode mo. Then, mag-add ka ngayon ng HDRI mo para mag-light nung mismong pinaka-ambient na light ng mismong image mo. Then, sunod mo is yung mag-a-add ka na ngayon ng lights mo. Then, pipiliin mo kung ano yung gusto mong render engine, kung Cycles pa or EV. So, mas realistic ang output ng Cycles. Pero, ang difference, mas matagal mag-render ang Cycles. So, yun ang disadvantage. Ngayon, kung mabilis yung makina mo, ito, kaya kala nyo lang mabilis. Sabi, ba't mabilis yung Cycles naman pag ini-enable ko? Kasi depende yun kung gaano karami yung cores mo. Yung core ng mismong number of cores ng mismong CPU mo. So, sa akin kasi, ito yung dami ng cores ko. So, bali 32 cores ang nagtatrabaho. Mamaw. Pero, dami. Pwede, kung wala ka ng ganyang klaseng processor, pwede mo pa rin i-switch to. Yung device mo, pwede mong pa rin piliin is yung GPU naman. Kung malakas naman yung GPU mo, pwede kang mag-GPU mode. GPU naman ang gagamitin niya. Ngayon, paano mo i-set yung GPU mo? So, pupunta ka sa preferences, then, punta ka dito sa system, dito sa CUDA, i-check mo yung mismong video card mo, yung GPU mo.
So, kung, for example, marami kang GPU na nakalagay dyan, nakalista yun dyan lahat. Pwede mong i-check lahat yun. Or pwede ka mag-set aside kung ano na yung Taas. pang-render mo. Or, at the same time, pwede mong pagsabayin yung GPU at CPU mo. Mas lalo mabilis. Almost instant ang feedback ng screen mo. Okay? So, yan ang difference, no? So, pansinin nyo rin, ang difference ng cycles, pansinin nyo rin dito sa pinakababa, dumidilim, di ba? Tignan natin ngayon yung EV. Wala. Wala nga eh. So, yun ang isang difference. Pero, pwede nang i-emulate ng EV yung Style behavior na na ganon. Yung behavior nun. So, i-enable nyo lang tong ambient occlusion. Yun nga pala. Yes. So, pag in-enable yung ambient occlusion, pag nilapit natin ngayon to, ayun siya, Magkakaroon. nagpo-produce pa rin siya nung effect na ganon. Or, yung isa, pag hindi naka-enable yan, is mag-a-add ka nung tinatawag na light probe. Ito. Itong irradiance volume na to. Itong irradiance volume na to, ang ginagawa naman ito is, kung for example, tulad nun, gumawa tayo ng EV, ay ng cycles. Ito nakikita nyo dito, bounce light na yan eh. Reflection ng mga bounce light. Hindi siya reflection. Ang cycles kasi, ang tawag sa kanya is ray tracing engine. So, ibig sabihin, yung for example, yung nanggagaling na light source na nanggagaling dito sa light natin, nagkakast ng napakaraming rays yan. So, nasa na ba yung... So, kung for example, ito, nagkakast yan ng maraming light rays. At the same time, pag nagkast yan ng light rays, yung light rays na yan, nagbabounce yan dun sa kung saan siya tumama. At kung tumama siya dito, magbabounce back ulit siya, pabalik dun sa object mo. At napakaraming napakadaming bounce niyan. Depende kung ano ko ba cancel ngayon to. Dali. Yan. So depende ngayon yung dami ng bounces na yun, ilalagay mo lang dito yung maximum bounce niya ito. Ibig sabihin kung gaano kadaming beses yung mismong race na yun is magba-bounce back and forth habang para makuha niya yung mas accurate na representation ng mismong scene mo. So kung for example, ito mismong ground natin na to, kung papalitan ko yan, gawin ko medyo mapula yan. Tapos ito, i-off natin yung specularity niya. Tanggalin din natin yung mismong image niya. Okay? Off natin yung metallic din niya. So, titignan natin to. Supposed to be, dapat hindi na pink to. Di ba? Bakit siya pink? Samantalang dito, nakalagay dito sa base color ko, puti naman siya. So, bakit siya pink dito? Kasi nga, dahil dun sa bounce na nangyayari. Yung bounce ng iba't ibang rays na nanggagaling dito sa ilaw na to, tumiretso siya dun, tumama dun sa floor, iba-bounce back niya yun dun sa mismong nearby na object. Sa case nito, yung box. Kaya naging pink yan. So, kung for example, babawasan ko to, ginawa kong 0 yung bounce, wala na. Walang bounce na nangyari. Hindi na mukhang realistic yung mismo scene mo. So, yun yung nangyayari pag ray tracing engine. Ngayon, lagay natin ngayon sa EV. Wala. Isa yon sa disadvantage. Pwede mong pikein yan. Ang gagawin mo is yun nga, i-on mo yung specular. Pag in-on mo yung specular mo dito, medyo halos magre-reflect din siya.
Pero dahil sobrang puti yan, hindi mo nakikita eh. So, bawasan natin siya. Halos wala nga eh. Halos hindi masyado mag-reflect. So, iyon ang disadvantage ng ng EV. Ngayon, pag oras na i-introduce natin yung tinatawag, ba't nandiyan pa rin yung ano na yan? Dali nga, tanggalin ko yung annotation eh. Ganyan. Clear natin yung annotation. Yo. Okay? So, ito, for example, gusto mo na ngayon i-fake yung mismong bounce effect pero sa EV ka. Mag-a-add kayo ng tinatawag na irradiance volume. Ito ngayon siya. So, titignan natin, ayun, ang daming dots, di ba? So, lahat ngayon yan ang magko-compute ng bounce light mo. The more na mas marami yan, mas accurate ang scene mo. So, kung for example, by default, yan lang ang gamitin natin, lakayan lang natin konti siya para ma-encompass lang yung mismong object natin. Ha? Ano mo na i-add yung irradiance volume? Irradiance volume dito. Add ka lang. Light probe. Tapos irradiance volume. Okay. Thank you. Okay. So, pag oras na meron ka ng irradiance volume, dito sa mismo render tab, sa EV engine ka, punta ka ngayon sa indirect lighting. Then, i-bake mo siya. Bake mo yung indirect lighting. So, pag binake mo yan, ayun, nag-bake siya, pansin mo, nagkaroon na ngayon ng fake na, meron ka na ngayon fake na bounce light. Kaso, ang disadvantage niyan, okay lang yan dun sa mismong hindi nagmo-move na object. Sa case nito, pansin nyo, titignan natin, minove ko na to move ko to. Meron pa rin siya dun, no? Wala namang object dun. Kasi naka-bake siya. Ibig sabihin, binake niya yung mismong information nito dun sa surface na yon. Kaya ganon. Kung gusto mo mawala yun, delete mo to. Ngayon, ginagamit yan, especially pag oras na nag-interior lighting ka na. Bakit sa interior lighting? Kasi mostly pag oras na nagpe-present ka ng interior, wala namang gumagalaw sa interior mo eh. Nagwo-walk through ka lang sa interior mo, di ba? So, ibig sabihin, naka-fix ang light mo ron, pwede mong i-fake yung mismong lighting information dun sa mismong scene mo. At dahil naka-bake na information, kahit nagwo-walk through ka in real time. So, for example, nagwo-walk through kang ganyan, in real time mo tinitignan, nakikita mo yung mismong mga fake bounce light. Eh kung kliyente naman, hindi naman nila alam, akala nila render mo. Pero hindi nila alam na finake mo lang yun. So, yun ang isa sa mga advantages ng EV. So, be sure lang na pag oras na gusto mong mag-fade ng global illumination, dito, mag-add ka ng irradiance volume, which is ito. So, nasasakupan lang sa object lang, sir. Doon sa mga maapektuhan ng object. For example, kung ito yung buong kwarto mo, be sure na i-scale mo yan para ma-encompass yung buong kwarto mo. So, hindi ka pala pwedeng maglagay ng multiple na ganyan. So, isa lang sa isang scene. Isa. Pwede naman multiple, pero mas matagal ang baking ng mo. Kasi ito mismong ngayon, kala nyo mabilis kasi ito mismong dami ng light probes na to, konti lang. Ngayon, pag dahil sinelect ko ngayon to, sinelect ko yung light probe na yan, titignan natin dito sa properties panel natin, nagkaroon ito, yung bago. Ito na siya, ito yung setting ng mismong irradiance volume mo. So, damadamihan ko yan, mas dadami yung mismong mag-bake yung baga, kada isang piraso kasi niyan,
baga nagbabato ng race yan eh. I-check niya kung ano yung, sino yung katabi niya. So the more na mas maraming nagbabato ng mga yan, mas marami siyang i-bake, mas matagal ang baking process mo. So yun ang dapat nyo i-consider pag sa magagamit na kayo niyan. Pero usually, especially kung sa outdoor, hindi mo naman masyado ginagamit yan. Ito nga, hindi ko ginamitan to. Kasi kung, for example, kung sobrang complicated na rin yung scene mo, hindi na rin mapapansin yan eh. Napapansin lang yan kung konti ang laman ng scene mo. Kasi konti lang yung focusan ng mata ng tao, ng viewer. Pero kung ganito, napakarami niyang focusan, hindi niya na mapapansin yung bounce light na yun. Kaya isa rin yun sa mga dapat nyo i-consider kung pag naggagawa kayo ng scene ninyo. Kung kailangan nyo ba, kung konti lang yung elements dun sa scene nyo, kailangan mag-add nun. At kung gagamit ba kayo ng ED or magre-render lang kayo ng still image gamit yung cycle. So, nasa sa inyo pa rin ng control. Depende sa inyo kung saan nyo gagamitin. Okay? So, tanong. Walang tanong? Nga. Joke. Maganda sa... Ano nga saan maglagay ng sphere? Ha? Ano nire-render? Kung sphere ang object na nakalagay. Ito, dito. So, palitan natin yan. Gawin natin yung sphere. Ngayon, by default kasi, di ba, faceted, di ba? So, be sure lang na i-right-click nyo siya, piliin nyo shade smooth. So, ganun din. Kung for example, gusto mo i-bake yung light information dyan, tapat lang natin siya yung mismo, doon. Then, saka nyo i-bake. So, yun na rin siya. Ultimo nga yung reflection ng binake nyo doon sa... Tandulo ba yan? Binake nyo doon sa Okay. Okay? So, yun ang pinaka-basics ng Although, malalim pa yan. So, pag for example, gumagamit na kayo ng complex na materials. So, for example, open ko lang yung rebirth na itong ginawa ko. So, ito yung scene. Punta ako sa shading. Grabe, gumawa ka ng bundok. So, ang gawin natin, off ko muna yung volumetrics ko. Kaya madilim yung scene ko. Puputol ka na. Less than 1 minute na. Na lang. Oo nga. I-reconnect na lang natin pag naputol. So, ito siya. Ito yung mismong scene. So, bawat isang object, ayan siya. Ayan yung material. So, salabat na kasi halo-halo na sila dyan. Dami, sir. Yun, gusto ko maintindihan dyan, napakadami. So, at the same time, pwede ka rin mag-group. So, kung for example, ito, meron pa sa loob niyan. Clean-up mo lang yun, meron pa sa loob pala. Meron pa sa loob yun. Kahit isang bato lang alam ko gawin dyan, sir, masaya na ako. Dali lang yung bato. Sobrang lang dali nung... Paano intindihin eh. Kaya nag-gets ko ng konti na. Ayan. Tingnan yung bato. Ito, rock generator. May bato na kayo kagad. Automatic, Yan, masaya na si ate. So, yan. Para may enable yan, punta lang kayo sa preferences. Punta kayo sa add-ons. Then, type nyo rito, rock. Or, ano ba yun? Hindi rock yun. Nasa na nga ba yun?